napakamahal pumasok sa isang giyera. That's the first consideration. Kaya kung makikita ho natin nung nagbago ho yung landscape ng advent ng globalization at mas nagtuon ang mga bansa sa usaping development o ekonomiya rather than pagpasok sa giyera at expansion ng kanilang territory dahil naramdaman at nakita ko ng mga bansa na mahal pumasok sa giyera. Ikalawa, may backlash siya dun sa, katulad ng nangyayari sa Amerika, the spin is basically this taxpayers' money. Ang ginagastos dito yung hard-earned money ng mga taxpayers or middle-class Americans na nagpapakahirap at nagtatrabahong mabuti at dito pumapasok sa giyera ang kanilang bansa o ang kanilang pangulo na ang tanong, justifiable ba siya? Ano yung benefit niyan sa American people? Mag-create ba siya ng animosity, ng more benefit or animosity on the part of security-wise also? So, yun yung medyo pihit at nagkakaroon ng opening ang Democrats, okay, to the Republicans because of this unilateral decision of President Donald Trump. Sapat na ba? Nasasapatan ba kayo? Naging malinaw po ba sa inyo? At tingin nyo po na communicate nila ng mas malinaw sa ating mga kababayan, both dito sa Pilipinas at doon sa ibayong dagat, lalo na sa gitnang silangan, yung magiging hakbang ng gobyerno. Marami na silang mga press conferences, mga report, mismo na nga ang Pangulo yung nagre-report. Sabi nga niya, magre-report siya anything na may mga report siyang natatanggap. Prof. Well, una, maganda, no? Very welcoming itong plano at kitang-kita natin yan sa mga press conference. Pero ang sa aking pagtingin, nakukulangan ako doon sa specific na paraan ng kung paano ito i-execute. Una sa lahat, humingi o hinihingi na bukas ang Pangulo sa pagbibigay ng karagdagang kapangyarihan o emergency power sa kanya. Pero ang tanong, kailan ito ibibigay, sa paanong paraan, aantayin pa ba natin na umabot ng $80 per barrel ang langis? Itong pangyayaring ito ay napakabilis kung saan tinitignan at kailangan tignan at intindihin yung konteksto na mabilis siya. Hindi dapat proactive. Ano ba yung tamang approach dito? Pagdating ba ng antayin pa nating dumating ba doon sa puntong yon bago pa tayo ibigay yung kapangyarihan o yung measures? Ngayon, dapat naka-ready na kasi ano yung sigurado dito kasamang Admar? Hindi ito matatapos o hindi ito magiging mabilis na pagkatapos mamaya napagdesisyon na nilang magtigil putukan at umupo sa negotiating table at magkaroon na ng kapayapaan. This will not go away, and in anticipation, tingin ko tatagal pa ito dahil magmamatigas ang Iran. At ikalawa pa, hindi siya basta-basta sapagkat ang napatay ay ang kanilang supreme religious leader. So, ang nakakatakot dito is ano ang pupwedeng maaari na wag naman sana, pero ito is anticipation. Ano ang magiging retaliation kung mag-retaliate man ng Iran o ano ang next na hakbang nila? Kasi ang sure na nakikita natin na trend, ang collateral o nagiging collateral ay ang mga kaalyado ng Amerika doon sa mga bansang nasa parte ng Middle East. Opo. Nakapanayam ko yung isang OFW din kanina, no? Bago po kayo pumasok po, Prof. Natanong ko siya kung bago yung nangyari last weekend, meron na bang mga paunang mga abiso, ang gobyerno, mga sinasabi. Ang sabi nila doon, rinig lang sa mga balita nila doon, ito yung mga pag-atake. No? So, meron naman silang mga contingency plan doon sa Israel, no? Yung nakapanig ko kanina is OFW sa Israel. No, ngayon po, sa panig po natin dito sa Pilipinas, kakayanin ba yan na ma-monitor natin in advance? Kasi ngayon, nabanggit aminado ang Pangulo na pwede mag-repatriate, kaso, sarado yung mga airspace. Baka yung kasabayan nila sa aeroplano, mga rocket na nasa crossfire, no? Mahirap naman po yun. Sa tingin mo, pwede bang mas early pa yon? Or may kakulangan kayong nakikita doon? Or ito mga ganito, hindi ine-expect? Ito definitely hindi ine-expect. Nakukulangan ako kasi ano yung contingency measures? Sarado yung airspace,
ang ikalawang konsiderasyon dito, ano yung po pwedeng ikalawang ruta na pwede nilang i-explore pagdating sa usapin ng pagre-repatriate. So kung sarading airspace, ano yung plan B mo? Pangalawang point, ni-raise mo na yan kasamang Edbar, na i-communicate ba yan ng tama at ng maayos sa ating mga kababayan. Unang usapin yung pag-repatriate. Pero gaano ka-responsive yung iba't ibang mga embahada, lalo na pagdating sa safety at security ng iba nating mga kababayan. For example, worst case scenario, in any eventuality na talagang uminit yung sigalot dito at naapektuhan yung mga bansang kaalyado na yan, handa ba ang embahada na magpapasok at mag-accommodate ng mga OFW? So, kailangang mai-communicate yung tamang hakbang at tamang latag ng kung papaano yung mga contingency measures. At hindi lang dapat natin itingnan in broad strokes or in broad measures. Na-appreciate natin, merong gustong response. Pero mahalaga din na tingnan natin yung response na something that is actually concrete at maiko-communicate ng maayos dito sa ating bansa at sa ating mga kababayan doon. So, bakit dalawa yung mode ng communication? Una, nandito yung mga kaanak ng ating mga OFWs na siyempre nangangamba din doon sa safety ng kanilang kaanak doon. At higit sa lahat, ano yung tamang protocol? And I'm sure na alam naman natin yan na meron. Pero ang tanong dyan, paano i-communicate doon sa mga kababayan natin na maapektuhan nitong sigalot na ito? Opo. Makikita rin po ba sa isang administrasyon yung kakayanan niya sa pag-solve ng mga ganitong klaseng krisis kapag mayroon silang problemang kinakaharap din dito sa domestic natin? At ano yung assessment nyo po? Kasi marami na tayong mga problemang dumarating sa atin. Kalamidad, kung ano pang mga gulo. Ito, napakalayo. Libu-libong milya ang layo po natin dito. And parang may isa kang doon eh. Parang may isa kang rehiyon o probinsya. Kasi 2.2 million yung mga Pilipino doon. Parang may isang lugar ka rin na parang kagaya din sa pag-handle ng mga bagyo na minsan may isa dadaan sa isang probinsya na yan. Ganyan po yung bilang ng mga malimit nating nababasa na affected ng mga bagyo po. So kumbaga kung yung treatment doon hindi rin po dito hindi rin po pwede na iba yung treatment natin na doon sa ibang bansa po, Prof. Tama po. Actually nga, mas parehong mabigat. Kasi unang konsiderasyon doon, yung logistical concerns ng kung paano sila i-repatriate kung magbukas man halimbawa yung airspace. Pero in any eventuality na, yun nga lumalim yung gulo at lalong nagkagulo, ano yung plan B mo? Gagamit ka ba ng barko? Gagamit ka ba ng katubigan? O doon ba yung next route na gagawin mo? Ikalawa, mas mabigat yung epekto dito. Bagamat physically malayo siya, pero yung epekto nito sa atin economically na kung saan sisingilin tayo at mararamdaman natin yung hagupit nito sa mga susunod na buwan. Pag pumalo ang presyo ng langis, magsusunod-sunod na yan. Yung pangunahing bilihin and basically so on and so forth. Again, ang hinahanap natin at sa aking pagtingin, ito yung mahalaga na dapat pagtuunan ng pansin. Ano yung tamang latag o programa na hindi nang nakaasa sa subsidiya na dole out na naman. Kailangan natin dito yung solusyon na viable na kung saan sustainable siya na in the long run masusustain mo yung pagbibigay ng tulong at ma-address mo ng tama yung problema. Katulad yan, ang nakikita natin at wag naman sana na babalik na naman tayo sa usapin lang ng fuel subsidy sa ating mga driver ng jeepney, magbibigay. Again, ayuda na naman o ayuda yung nagiging pangunahing pamamaraan to address this particular issue. We need to look at it from a long-term perspective. Maganda, very well kaming na sinasabi na tutulong yung both Senate at saka House of Representatives sa kung anong measures kung paano dapat i-address ito. Maganda yung proposal kanina ni Congressman Suntay na baka pwedeng bawasan ng percentage yung value-added tax pagdating dun sa mga sa produktong petrolyo, bukod pa dun sa excise tax ng gasolina at saka ng anong tawag dito ng diesel. So ito yung mga pwedeng on a transition period or on a transition basis
magandang i-explore na option na wag nating antayin bago pa dumating siya mismo kasi ang nakakatakot pag dumating siyang nandiyan na sa harap natin, yung nakakatakot yung biglang taas tapos hindi natin alam kung paano natin siya i-handle. So ang tanong doon yung kahandaan at yung preparedness na hindi lang siya pang press conference, pero merong konkretong ikino-communicate sa ating taong bayan kung ano yung measures na nais na gawin ng ating pamahalaan patungkol dito. Because again, usaping ekonomiya yan, usaping na tawag dito, antas at kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. At apektado din tayo dito. Sa panahon po na humaharap tayo sa problema lalo na po sa talamak na korupsyon, hindi pa nga nasusolve natin, though may sinasabi silang isinusole, pero hindi matatabunan yung sinasabi na daan-daang bilyong piso or umabot na ng mga trilyong piso na pag-uusapan pa nga lang doon is flood control projects pa lang. Meron pa mga pasabog ito mga dating sundalo. Kaya pa ba natin mag-afford sa mga ganyang senaryo, no? Nawawala na yung pera ng taong bayan. Kaya pa ba nating maka-afford sa pag-cater ng problemang kagaya nito? Like sa Middle East, kumbaga nasasayangan ba kayo na yung pera sana na yun malaking tulong sana, no? In case of emergency or baka mabawas-bawasan yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibayong dagat kasi magagamit din para sa kanila yung perang nawala. Kumbaga ganun po, Prof. Yun yung nakakalungkot dito, no? Kasi hindi pa natin nasusolusyonan o wala pang tuldok dun sa nakalipas na issue, meron na naman panibagong issue. At ito, lahat ng ito, nakatutok yung ating taong bayan sa kung paano i-handle ng administrasyon. Ang kaibahan nitong usaping ito is direkta sa ehekutibo o sa executive branch ang handling nito. Kasi doon sa flood control issue, pwedeng sabihin natin na may issue dito ang legislative, which is basically the House of Representatives at saka Senate, na pwede nating sabihin na insulated siya o insulated ng executive kasi more of both chambers because of the budget and otherwise. Pero ito, klarong-klaro na ito ay hakbang at ang direktang may accountability dito ay ang executive branch of the government. Primarily yung mga sangay, yung DMW at ang Office of the President in terms of contingency measure of two things. Una, yung epektibong pagpapauwi at maayos na paraan ng pagpapauwi at ang seguridad ng ating mga kababayang nagtatrabaho doon. At ikalawa, paano maiibsan yung posibleng hagupit ng epekto nito sa ekonomiya at sa pagsipa at mabilis na pagtaas na naman ng presyo ng mga bilihin. Kasi tandaan natin, ipapasa lang naman ng mga ng mga negosyante ito sa taong bayan. Ngayon, ang tanong, ano ang measures na pwedeng gawin ng gobyerno kasi dito mas kitang-kita na sa lente ng ating mga kababayan na ito ay direktang nasa executive branch. Opo. Doon po ba sa patakaran, kung may alam po kayo, sa Estados Unidos, pag pumasok po sila sa isang gera, dapat po ba sila magpapaalam sa kanilang mga Congress din? Or pwedeng ang presidente na agad-agad yung magdeklara? Ay, kailangan po ng approval ito ng Kongreso. Kailangan ho ito ng approval po ng, kundi po nagkakamali, ng majority votes po ng Congress. So debated po yan whether or not the Congress divides separately or jointly po for that matter. Ganon din ba ang laman sa ating mutual treaty na halimbawa magkaroon ng gulo dyan? At ito ay nagko-coincide ba doon sa mga unang pahayag ng AFP chief po natin na tiis muna tayo ng mga ilang araw ba yun pag sumiklab yung gulo bago dumating. Ang problema dyan, kung ma-aprobahan, ganyan din ba sa Mutual Defense Treaty natin? Sa Mutual Defense Treaty po, may tutulungan po tayo ng Amerika pero dependyente po siya doon sa approval ho. So magpapaalam pa rin? Magpapaalam pa rin din po ang ehekutibo sa kongreso po nila.
So Mm. yun ho yung kolatilya doon. Hindi po basta-basta pwedeng ibigay ang suporta without the concurrence basically po of the Congress of the United States. Opo, kasi nababasa ko rin sa mga balita doon na kabilang din sa pinagdedebatehan is anong benepisyo nito sa Amerika, sa mga US citizen. Nakita ko nga yung sa isang round, isang 24 hours na banat nila sa Israel, umahabot na ng 700 million ang gastos nila. And nababanggit nga, dollars ang nababanggit nga na posible pang tumagal ito ng buwan or higit pa sa isang buwan. Prof, ganyan kalaki yung ano, and Mm. nagiging sentro ngayon ng debate kung may benepisyo ba dito yung Amerika. Kaya yung mga anti-government o yung opposition kung tawagin doon sa Amerika, sinasabi nila bakit pa iba-iba yung rason bakit tayo umatake, bakit ang gobyerno or US ay umatake diyan sa Iran. Iba-iba yung kanilang paliwanag. Mm. Una po sa lahat, no, ang kailangan ho maintindihan ng bawat isa na napakamahal pumasok sa isang gera. That's the first consideration. Kaya kung makikita ho natin nung nagbago ho yung landscape ng advent ng globalization at mas nagtuon ang mga bansa sa usaping development o ekonomiya rather than pagpasok sa gera at expansion ng kanilang territory dahil naramdaman at nakita po ng mga bansa na mahal pumasok sa gera. Ikalawa, may backlash siya dun sa, katulad ng nangyayari sa Amerika, the spin is basically this taxpayers' money. Ang ginagastos dito yung hard-earned money ng mga taxpayers or middle-class Americans na nagpapakahirap at nagtatrabahong mabuti at dito pumapasok sa gera ang kanilang bansa o ang kanilang pangulo na ang tanong, justifiable ba siya? Ano yung benefit niyan sa American people? Mag-create ba siya ng animosity, ng more benefit or animosity on the part of security-wise also? So, yun yung medyo pihit at nagkakaroon ng opening ang Democrats, okay, to the Republicans because of this unilateral decision of President Donald Trump. Opo. Natanong ko po yon in connection na rin sa atin pong sitwasyon dito sa Pilipinas kasi meron din po akong Mm. mga nakakapanim na analyst na tila parang mensahe na rin po ng Estados Unidos yung ginawa nila with Iran dito nga po sa mga katunggali rin nila like Russia, like dito rin po sa China, nabanggit ko rin yung pag-insist doon sa gaano kalaki ang gastos, no? Well, ang partner ng Estados Unidos doon ang Israel, well, mayaman sila. Pero halimbawa dito, kung tumindi yung sitwasyon, kaya ba natin maka-afford ng ganon ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas? Kaya natanong ko po yun in connection dito sa Pilipinas. Ano po ang nakikita nyong dapat na magkaroon na ba ng mga adjustment considering dito sa mga pangyayari po ngayon, and ano yung maaring nating sabihin din sa Estados Unidos kasi grabe yung pagka BFF natin with the Estados Unidos ng gobyernong ito, nasasabihin kasi nagbanta rin itong Estados Unidos dun sa Spain ata na hindi pumayag na magpagamit dun sa para maging launching pad nila, meron daw sanction, yung mga ganyan po ng mga banta sa pag-a-adjust po natin dito sa Pilipinas kung sakali man po, Prof. So, una po sa lahat, tinitingnan po natin na malayo naman yung Pilipinas. Hindi ako masyadong magiging particular dyan sapagkat mas kinakabahan ako o mas tinitignan kong malaking problema yung epekto nito sa atin pang-ekonomiya. Dumating man sa punto na dumating man dyan, tingin ko huli or malayo tayo sapagkat maraming ibang pwedeng option ang Amerika at napakalayo na natin patungkol dyan. Kaya yung spin ng ibang mga grupo na may kinalaman yung EDCA sites and so on and so forth, napakalayo po. Ang paghandaan at pagtuunan natin ng pansin ang maaaring hagupit nito sa ating ekonomiya at hagupit nito sa livelihood ng bawat isa. Unang-unang papasok dyan yung unang-unang magiging problemang usapin dyan yung pagtaas at pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Yung bang
mga yung purchasing power ba ng mga Pilipino na pag itinaas ang mga bilihin at ang pangunahing produkto, kakayanin ba ng kung anong merong income meron yung mga kababayan natin ngayon. So ito yung mga dapat nating tignan na measures, economic measures na dapat nating paghandaan rather than mag-isip tayo ng mga bagay na kung, well, hindi ko sinasabi na hindi natin paghandaan, pero mas paghandaan natin yung epekto nito pang-ekonomiya rather than yung pwedeng, alam yon, pasok o pihit sa ganyang klaseng mga scenario, which I think in my own analysis, malayo. Mas paghandaan natin yung Opo. economic aspect. Clarify ko lang po, sir. Kasi ang connection ko doon is dito naman sa problema natin with China, Taiwan, Estados Unidos po, no? Kasi yung sabi kasi ng mga security analyst na parang ito parang mensahe daw itong ginagawa ng Estados Unidos dun sa mga katunggali nila na meron kaming kaya namin ng mga ganito. So kumbaga parang well, alam mo na yung parang propaganda. If ever po na lumala yung sitwasyon, meron kasi din tayong sigalot din or issue din dito po, no? If Sa West Philippine opo, Sea. sa West Philippine Sea, Opo. lalo na po dyan sa Taiwan, kahit na sabihin natin na saglit lang, kayo lang yung may away dyan, pero nababanggit na rin ng mismong presidente na madadamay at madadamay tayo if ever po na magkaroon ng sigalot po dyan. Ako tingin ko iba yung treatment sa Iran versus sa China. China is an economic powerhouse. It's a major trading partner by the United States. So I think United States will exert every effort in being able to neutralize and use any other diplomatic means. As compared to Iran, US recognized the economic supremacy of China. US recognized basically the military capability of China for that matter. So let us expect that US will explore any other options not to go into that kind of direction. What we can only look at as such is for us to prepare na in any eventuality na may mangyari dyan sa Taiwan, ang magbe-benefit yung Philippines. Ano yung isang magandang example niya kasamang Admar? Yung mga microchip industry sa Taiwan is po pwedeng makuha at maging next viable hub nito ay Pilipinas. So ang tanong, paano natin siya maipoposisyon o maipoposisyon yung ating bansa na tayo yung mag-benefit dito kung sakali man na talagang doon papunta yung direksyon na bawiin kunin na muli ng China ang Taiwan. And it's something that is possibly hindi malayong mangyari. Need natin siyang basically na paghandaan. At syempre, ano yung neutral stance na po pwede natin gawin na hindi tayo basically madamay. Opo, kumbaga nakikita nyo po na maaari kasing mag-ricochet din sa Estados Unidos kung ituloy nila itong kung patindihin pa yung tension with China. Unlike Iran po talaga na parang ang sinasabi naman ng iba, langis lang yung habol nila dyan. Gusto lang nilang kontrolin yan kasi number 3 ata yan sila sa may mga langis sa buong mundo, Prof. Yes. Ang interest ng Amerika sa Iran ay iba versus sa China. So ako tingin ko at the end of the day, hindi pupunta sa ganong klaseng path ang United States pagdating dito. And dito din natin makikita or masusubok din kung paano yung maximum tolerance to neutralize the situation pagdating dito. Pero ang nakakatakot kasi dito, yung Amerika is making a precedence na po pwedeng kopyahin ng ibang mga hegemonic states nga na parang pagdating dyan, pagdating dito, we can pretty much do what na lumalabag basically in conformity dun sa international law or what have you. Because at the end of the day, it's still a question of sovereignty and, not all hegemonic states can do whatever basically it wants. So, yun yung nagsiset sila ng bad precedents dito. Opo. Nakikita nyo rin po ba na kabilang sa kakaharapin din ng administrasyon sa kanyang muling bahagi ng termino
is yung patuloy na pagtaas ng utang. Kawawa ang susunod po na presidente po, Prof, kasi nga record holder ang kasalukuyang administrasyon sa in relation sa utang din po natin. Laging nabibreak halos every quarter ba kung merong nire-release ang Bureau of Treasury. Tama po kayo. At isa yan dun sa isang hamon na mabigat doon sa susunod na administrasyon. Paano ito makakakilos ng tama kung walang sapat na pondo? Ano yung paraan na kung saan maapektuhan yung mga priority agendas ng susunod na administrasyon? To cut na lang story short, yung road, kung sino man yung mananalo sa 2028 ay mabigat na as such, pero ang pinakamabigat na kakaharapin niya ay yung mismong usapin ng finances ng government o ng kanyang administrasyon. Mapapatupad niya ba yung kanyang priority agenda considering na sa kabilang banda ang malaking hamon dito ay usaping pondo o usaping budget? Ano rin din yung pwede niyang gawin para mag-increase yung revenue generating measures on the part of the country? Tanggalin na ba nating restrictive provision ng 1987 Constitution at amyendahan natin ating saligang batas para tumaas yung foreign direct investment? Maraming question. Pero tama po kayo dyan. Isa yan sa pinakamalaking hamon sa susunod na administrasyon sa kung paano niya kakaharapin yung usapin ng pondo at usaping finances ng ating bansa. Pero sumatotal po sa kasalukuyan, nakikita nyo po ba na kakayanin or sa performance nitong nakalipas ng kasalukuyang administrasyon sa nababanggit at napag-uusapan natin ng mga hamon dahil nga po dito sa epekto ng giyera dyan sa gitnang silangan, issue ng korupsyon, issue ng pagbagsak ng ating ekonomiya, marami nang kinakaharap dito. Kumbaga, sabog pa rin ba yung ating direksyon or kakayanin? Assessment nyo po, Prof. Sana po kayanin. Dinadalangin natin na kasama tayo, bagamat ito, marami pong kritisismo sa administrasyong ito, dinadalangin ho natin, kayanin ho natin for the sake ho, una sa lahat ng atin hong mga kababayan, lalo na mas mabigat ito kasi double whammy. May epekto at pending issue ng flood control, tapos ito na naman na patuloy na magpapadagdag ng hirap at lalo na sa pagsipa ng mga pangunahing bilihin. Huwag sana nating daanin lalo na sa temporary or stopgap measures, yung band-aid solution na pagbibigay ng ayuda. Kasi ang epekto ding tignan natin dito, yung hagupit din ito dun sa mga middle class ho nating mga kababayan na which is yung bulk din ng trabaho ng hirap, nararamdaman din po nila. So ako, dinadalangin ko na sana makahanap tayo at magbigay ho ng mga konkretong aksyon o konkretong measures yung atin pong pamahalaan para i-address po ito. Hindi yung, sige, ito yung tama, ito yung gagawin, pero sa paanong paraan? Magbigay sana ng specifics at saang area yung titignan, hindi yung magugulat na lang tayo. At ito, napapansin natin kada linggo, tumataas yung presyo ng mga ng langis hanggang sa mukod natin, mataas na siya. At epekto niyan, susunod na yung mga pangunahing bilihin.